huli po Pilipinas. Humarap sa taong bayan muli po si Presidente kagabi para sa kanyang regular Talk to the People address. Unahin natin ang mensahe ng pakikiramay ng Pangulo sa mga naiwang pamilya at mahal sa buhay ng 7 sundalong nasawi ng bumagsak ang sinasakyan nilang helicopter sa Bukidnon. Nagsabi Pangulo na gagawa niya ng Order of Lapu-Lapu ang mga nasawi bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. Sa pagkakataong ito, let us have a moment of silence for our fallen heroes. Zero tolerance against corruption. Ito ang mensahe ni Presidente kagabi. Siniguro ng Pangulo na walang katiwalian sa National COVID-19 Vaccination Plan ng pamahalaan. Sinalag ni Presidente Duterte ang mga akusasyon na korupsyon kaugnay ng presyo ng Sinovac na pinupukol sa ating vaccine czar, Secretary Carlito Galvez. Dagdag ni Presidente, hindi maaaring sabihin ang exact price ng mga bakuna dahil sa Non-Disclosure Agreement or NDA. Baka mapahamak pa ang darating ng mga bakuna kung tayo ay hindi sumunod sa Non-Disclosure Agreement. Pero oras na dumating ng mga supply, sasabihin natin ang mga presyo ng bakuna dahil siyempre po ang pambayad dyan ay pera pa rin ng taong bayan. Sa panig naman po ni Secretary Galvez, kanyang sinabi na ang mga napagkasunduan sa pagbili ng bakuna ay malinis at sila ay sumusunod sa mahigpit na mga patakaran. Sabi pa nga po ni Vaccine Czar, dahil sa kanilang pakikipagnegosasyon sa mga vaccine manufacturer, nakatipid ang pamahalaan ng 700 milyong dolyar sa pagbili ng ating mga bakuna. The national government has earmarked 82.5 billion for the vaccine procurement, with 70 billion from loans, 2.5 billion from the 2021 General Appropriations Act, and 10 billion from Bayanihan 2. Tignan naman po natin ang sumusunod na infographics. Ito po yung mga bakuna na meron na tayong nalagdaang term sheet at yung isa naman po, yung Moderna, ang sabi ni Ambassador Romualdez, po pwede nang i-anunsyo. So far po, 3 napirmahan nating term sheets para sa 30 million doses ng Novavax, 25 million doses ng Sinovac, at 17 million doses ng AstraZeneca. At sabi nga po ni Ambassador Romualdez, we can look forward to 20 million doses of Moderna. Hindi pa po kasama dito ang Pfizer dahil wala pa po tayong pirmadong term sheet sa Pfizer. Bagamat inaasahan natin sa Pebrero, meron pong darating na kaunti dahil po sa COVAX facility. Inireport din po ng Pangulo ang 89 na barangay captains na sinuspinde ng 6 na buwan dahil sa mga aligasyon ng irregularidad sa pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program or SAP. Nagsalita rin po ang Presidente tungkol sa mga nag-a-apply ng mga prangkisa. Magbayad lang ng tamang buwis, huwag takbuhan ang obligasyon. Kasama ito sa isang kampanya tungo sa mabuting pamamahala or good governance. Samantala, sa House hearing kahapon, nagsalita ang ating tunay na eksperto sa bakuna tungkol sa vaccine efficacy. According to Dr. Edsel Savania of the DOH Technical Advisory Group, na siya rin po ay taga-UP, National Institute of Health, AstraZeneca, Sinovac, and Moderna prevent 100% of severe COVID-19. Pfizer prevents 89%, but difference in efficacy depend daw po on population selection, definition of symptoms, among others. Dagdag ng Technical Advisory Group, Pfizer is known to have 95% efficacy to prevent the clinical disease, Moderna with 94%, AstraZeneca with 62 to 90%, and Sinovac with 50 to 91 efficacy percent. Any vaccine that has the propensity to combat the disease will decrease the people who will die, but Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Sinovac can be deemed effective so far in preventing severe infections, end of quote. Tungkol naman po sa Pfizer, nagsalita na po ang FDA, and I will quote, as we await the final report of Pfizer and national agencies in Norway, we can still change the contraindications before we start our vaccination here. Now we know that patients with severe allergies is a contraindication. Sabi rin din po ng mga otoridad sa Norway, baka hindi po nila ibigay doon sa mga masyadong matatanda at talagang frail of health ang bakunang Pfizer. Ipinahag ng Sinovac through their general manager, Ms. Helen Yang, na nagsimula silang mag-manufacture ng vaccine in commercial use noong 1 taon. Gumagamit sila ng inactivated vaccine, yung sinasabi po ni Dr. Bravo, at saka ni Dr. Solante na ginagamit na for the past 260 years. No? Kaya ligtas daw ang kanilang bakuna, dagdag ni Ms. Yang. Sang-ayon din sa Sinovac, walang severe adverse effect silang namomonitor sa kanilang bakuna.
8 milyong COVID-19 vaccine na ang na-roll out ng Sinovac sa China. Nagsagwa sila ng clinical phase 3 trials sa Indonesia, Turkey at Brazil. Ito nga po yung iba-ibang efficacy rate. No? Sa Indonesia at Turkey, 91.25 at sa Brazil, 60%, 50 to 60%. At itong Lunes ng gabi ay nakakuha na po ang Sinovac ng Emergency Use Authorization or EUA sa bansang Brazil. Dito sa Pilipinas, naghahanda na ang Sinovac ng isang definitive agreement sa gobyerno ng Pilipinas kung saan kasama ang terms of acceptance. Sa ngayon, isinisapinal pa po ang isang non-binding term sheet with the Philippine government. Ayon sa Sinovac, hindi sila ang pinakamahal na brand. Ipinahag din ng Sinovac na kailangan maaprubahan muna ang kanilang bakuna ng Food and Drug Administration at kinukumpleto na nila ang mga kinakailangan dokumento ukol dito. Inaasahan na 25 million doses ang maidi-deliver sa Pilipinas ng Sinovac bago matapos ang 2021. COVID update naman po tayo. Ito po ang global update ayon po sa Johns Hopkins. Mahigit 95.4 million or 95,488,424 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 2,038,477 katao naman ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin ang Estados Unidos na mayroong mahigit 24 million na mga kaso at 398,879 deaths. Pangalawa po ang India, pangatlo ang Brazil, pang-apat ang Russia at pang-lima pa rin po ang United Kingdom. Dito po sa ating bayan, meron tayong 26,839 na mga aktibong kaso ayon sa January 18 datos ng Department of Health. Sa mga aktibong mga kaso, 91.8% ay mild at symptomatic, samantalang 4.9% po ay critical. Nasa 2.8 naman po ang severe. Nasa 465,988 na po ang kabuuang bilang ng mga gumaling or 92.7% recovery rate. Samantala, malungkot naming binabalita na nasa 9,909 na po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nasa 1.97% po ang fatality rate. Nakikiramay po kami sa mga nabawian ng buhay. Makikita sa infographics natin ngayon ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset as of January 18, 2021. Nakita niyo po na nung nakalipas yung last 2 dates, nakita niyo talagang meron pong pagtaas. At itong mga petsa po ay sakop po ng Pasko, ng Bagong Taon, at pati na po ang translasyon. Ayon sa isang epidemiology expert, si Dr. John Wong, na isang consultant din po ng IATF, nagkaroon nga po talaga ng surge at pinapayuhan ng lahat na iwasan ang mga mass gatherings. Ulitin ko po, mask, hugas, iwas. Kamustahin naman po natin ang mga availability ng mga kama sa ating ospital. Nasa 59% available pa po ang ating ICU beds, 63% ang available na isolation beds, 72% ang available ward beds, at 78% pa po ang available ventilators. Ito po ang slide ng total COVID-19 bed utilization rate. Ngayon pong araw, ang CAR ay humabot na po sa critical. Ulitin ko po, hindi naman po yung critical. Moderate ay stand corrected. Ang yellow ay stand corrected. Ang yellow po ay moderate. So nasa moderate risk na po ang CAR. Pag umabot po yan sa pula, doon po tayo magkakaroon ng posibleng change in quarantine classification. Pangalawa po sa CAR, nandiyan nga po ang Region 11, nasa 53%, within shooting distance na po siya of moderate. Pero by and large, sapat pa rin po ang ating mga kama, ang ating mechanical ventilators as of January 17. Na bago po tayo magtapos, meron po tayong sinabi kahapon tungkol dun sa mga hinahambing ang bakuna sa sabong panlaba. Para wala po tayong misunderstanding, hindi ko po sinabi na hindi po pwedeng magsalita ang kahit sino. Karapatan po yan ng lahat ng Pilipino. Pero kahit ang aking sinasabi lang, pagdating sa bakuna, sa panahon ng pandemya, kung saan maraming natatakot, kinakailangan naman na ang pakinggan ng lahat ay ang ekspekto sa bakuna. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Bago tayo pumunta sa tanong ng ating mga kasama sa Malacanang Press Corps, kausapin po natin, walang iba kung hindi si Vaccine Czar, NTF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez,
At narito rin po ang NTF Deputy Chief Implementer at Testing SAR dito po sa NEB, si Secretary Vince Dizon. So, unahin po natin si Secretary Galvez by Zoom. Sir, nasagot na po lahat ng tanong ng Senado at ng Kongreso. At pinanindigan naman po ng ating Pangulo ang inyong pagkatao at binigyan ng assurance ang bayan natin na wala pong korupsyon sa pagbili ng mga bakuna. Moving on, ano po ang mga latest updates natin pagdating po sa vaccine acquisition? Secretary Galvez, the floor is yours. Isang magandang araw po sa ating lahat. Gusto ko pong ipaalam ng ating mamamayan na ang sinusunod po natin na alintuntunin ng ating pamahalaan sa lahat ng mga transaksyon natin dito, lalo na sa pag-angkat ng bakuna, ay ang prinsipyo ng transparency at accountability. May karapatan po ang lahat ng mamamayan na malaman ang mga detalye ng mga transaksyon na pinapatupad at pinapasukan ng pamahalaan. Sa panig po ng negosasyon sa bakuna, ipinapatupad po ng buong mundo ang policy po na tinatawag na pagpirma ng Confidential Disclosure Agreement para protektahan ang mga bagay na nakasira sa interes ng isang vaccine manufacturer at ang ating bansa. Hindi lamang po ang isang vaccine manufacturer ang ating pinirmahan ng CDA, kundi ang lahat ng ating mga kausap. At sinisigurado ko po sa inyo na hindi po tayo papasok sa pamahalaan sa kahit anong negosasyon o pipirma sa isang kontrata kung tayo po ay madedehado. We will always try to negotiate for vaccines that are safe, effective, and cost-efficient. Next slide, please. On track po ang implementasyon ng ating Philippine National Vaccine Roadmap. In fact, magkakaroon po tayo ng tinatawag nating dry run at saka inspection ng mga cold storage. Gayon din po na wala pong korupsyon sa ating negosasyon. Inuulit ko po, wala pong korupsyon. Ang presyo ng ating mga binibiling bakuna ay saklaw po ng CDA o Confidentiality Disclosure Agreement. Kaya po hindi natin po maaaring ilabas ang mga iyon sa publiko. Maaari pong mawala sa atin ang 148 million doses na ninegotiate po natin sa mga vaccine companies kapag lumabag po tayo sa ating kasunduan. Initalyo ko po ito sa mga susunod na mga slide. Tungkol naman po sa diskriminasyon ng mga vaccine, nilinaw po ng ating mga vaccine expert ang mga detalye patungkol sa safety at efficacy ng mga bakuna. Muli po, hindi po tayo gagamit ng bakuna na hindi aprobado ng ating FDA. Mapapawalang bisa ang anumang kasunduan sa mga vaccine manufacturers kapag hindi po sila nakapasa sa panuntunan upang magkaroon ng EUA o Emergency Use Authorization. Next slide, please. Gusto ko pong din bigyang pakilala si Finance Undersecretary Mark Dennis Joven na katuwang ko po natin sa pagrenegosasyon sa mga vaccine manufacturers. Talaga pong mataas ang kredibilidad ni Yusek Joven dahil utos po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kailangang walang bahid ng korupsyon ang ating mga vaccination program. Mahigpit po rin na nagbabantay ang ADB na may 26 countries at ang World Bank upang masiguro na malinis at maayos ang funding scheme ng ating pagbili ng bakuna. At ito pong issue po ng tinatawag ng confidentiality agreement, next slide please, nakita natin na nagkaroon din ng issue dito ang Malaysia. At sinasabi nga po sa New Straits Times na vaccine deal at stake if info revealed. Ito po, pagka binrek po natin ang non-disclosure agreement between the pharmaceutical companies and the government, ang ating pong deal ay hindi po natin masisecure at magkakaroon po ng tinatawag na cancellation of delivery. Ang NDA protection includes protecting medical trade secrets, special prices given to any particular country, the timeline of the vaccine, and any party involved in recommending or granting the deal or any other special arrangement. At pangatlo po, apart from the issues of damages and inability to obtain shipment of vaccine,
there will also be an issue of credibility and reputation that may affect the government. Kaya po, kami po ay naghumihingi ng paumanhin sa ating mga publiko na irespeto po natin ang ating mga kontrata. Dahil dito po nakasalalay ang ating 148 na vaccine. At maraming salamat po. Over to you, Sir Harry. Maraming salamat, Vaccine SAR Secretary Galvez. Ulitin ko po, hindi naman po permanente yung CDA na yan. Kapag po dumating at kinakailangan ng bayaran ng mga bakuna, ayon po sa ating saligang batas, talaga pong ilalabas natin sa publiko kung magkano itong mga bakunang ito. Kasama rin po natin ang Deputy Chief Implementer ng National Task Force on COVID-19 at ang HEPI po, ang tinatawag nating Testing SAR, para pag-usapan naman yung roll-out na plano ng gobyerno. Kasi po, pagdating sa National Vaccination Plan, meron po tayong dalawang aspeto niyan. Yung acquisition ng bakuna at paano po i-roll out. So, Secretary Vince Dizon, ano pong latest roll-out, yung plano ng roll-out ng bakuna sa ngayon? The floor is yours, Secretary Dizon. Maraming salamat po, Spokes Harry. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Kagaya po ng sinabi ng ating Chief Implementer at Vaccine Czar, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng gobyerno para masigurado na meron tayong ligtas at epektibong mga bakuna para sa ating mga kababayan. Kasama po sa napaka-importanting kailangan gawin ng pamahalaan ay masigurado na maayos at mabilis ang rollout ng ating mga bakuna pag ang mga bakunang ito ay dumating na sa ating bansa. Ngayon po, ang unang-unang ginawa ng ating Vaccine Czar ay nakipag-coordinate po siya sa iba't ibang mga sektor ng ating bansa, ng ating ekonomiya. Nakapaloob na rin ito sa ginagawa ng ating gobyerno at inutos ng ating Pangulo na whole of nation approach kung saan kailangan makipagtulungan ng national government sa ating mga LGUs at sa ating pribadong sektor. Kaya po ngayon, ready na po sa mga susunod na araw ang pag-inspeksyon ng mga iba't ibang mga facilities na gagawin po ng National Task Force sa pamumuno ng ating Chief Implementer sa mga iba't ibang facilities na kailangang gamitin para sa rollout na magsisimula sa susunod na buwan. Importante po, last year, nakipag-usap na po si Secretary Galvez, ang ating DOH, sa iba't ibang mga logistics company at cold storage providers, no? Kagaya po halimbawa ng Orca, Royal Cargo, Zuilig, at iba-iba pa na nakikita natin ngayon sa screen. Sa kasalukuyan po, 28 cold chain providers na po ang nakausap at meron pa pong 5 kinakausap sa kasalukuyan. Ang importante pong maintindihan natin na very special po ang kinakailangang mga facilities para sa mga bakunang padating. Ito po ang tinatawag nilang pharma-grade cold chain facilities or pharma-grade cold storage facilities. At ito pong mahigit na 30 ito ang mga pinakamalalaking mga kumpanya na merong ganitong capacity. Pero kahit na po nakausap na itong mga mahigit na 30 kumpanyang ito, kakausapin pa rin po ng ating Vaccine SAR at ng Department of Health ang iba't iba pang mga kumpanya at mga association tulad ng Cold Chain Association of the Philippines, lalong-lalo na po para sa mga area sa ating mga probinsya. At para po i-anunsyo lang po natin, simula po bukas, mag-iikot po ang ating Vaccine SAR kasama ang Secretary of Health at ang iba pang mga members ng NTF Vaccine Cluster para tignan po ang mga iba't ibang mga facilities, katulad halimbawa nitong facility ng Orca, sa Royal Cargo, at ang isa sa mga pinakamalaking mga pharmaceutical company sa buong mundo, ang Zuilig Pharmaceuticals. So, magbibigay po kami ng mga regular update kung ano na po ang status ng ating preparasyon para sa deployment sa mga susunod na linggo. Okay, maraming salamat, Testing SAR and Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon. Pumunta na po tayo sa ating open forum with our Malacanang Press Corps, Yusek Rocky.
Yes, good afternoon, Secretary Roque. Good afternoon, Secretary Galvez and Secretary Vince. A question from Laila Salaveria of Inquirer. Does Malacanang support the DND's decision to unilaterally end the 30-year-old deal that bars the police and military from entering UP campuses without notifying university officials? Did the palace or the president have a hand in this move? Si Secretary Lorenzana po is an alter ego of the President. Of course, the President supports the decision of Secretary Lorenzana. Pero personally po, ako po ay 15 taon nagturo, 10 taon nag-aral sa UP. Yung 25 years ko po sa UP, hindi ko po naranasan na nandun ang pulis. Pero tingin ko naman, nung pag-aaral ko sa abroad, wala naman pong special police sa mga campuses sa Amerika at sa Inglaterra at lahat po sila isakop din ng mga pulis at Inglaterra sa mga lugar na yon. Pero pagdating sa controversy nito, kinakailangan po ang pakinggan natin ang UP President, si President Danilo Concepcion. So lahat po yung mga damdamin ng mga alumni gaya ko, I think it will be expressed by President Danilo Concepcion. Opo, second question po niya, how will the palace address concern that this move is just meant to stifle dissent in the guise of fighting against communist insurgency? Well, gaya ng sinabi ko po, 25 taon na ako nandyan sa UP, pero nagtatlong taon din ako sa Amerika, 1 taon sa Inglaterra. Yung sa Amerika po at sa Inglaterra, meron din pong pulis sa mga campuses. So hindi naman po siguro dahil hindi lang naman UP ang pamantasan na merong academic freedom. Sa buong mundo po, meron yan. At sa buong mundo, sakop naman po sila ng kapulisan. Third question po ni Laila Salaveria, how can officials say academic freedom is not endangered by the AFP move when soldiers and police can enter the university premises at will? Alam niyo po, lalong-lalo na sa Inglaterra, wala pong distinction between the campus and the city. The campus is very much of the city. At sa buong Europa po, ibig sabihin ang police ay naroon din po sa lahat ng mga campuses at wala naman pong paglabag sa academic freedom. Nasa mga taga-UP rin po yan. Ang tingin ko naman po, dahil napakatagal kong nagtagal dyan sa UP, 15 taon, hindi po nila papayagan na mabaliwala at malabag ang kanilang karapatan sa academic freedom. Opo, ang fourth question po ni Laila Salaveria, the President mentioned more than once the report that 25 people died after being given the Pfizer vaccine in Norway. How will this affect the Philippines' decision to purchase Pfizer vaccines? Will it still continue to do so? Is the President saying the Pfizer vaccine should not be trusted, unlike Sinovac? Wala naman pong epekto yan sa pagkuha natin ng Pfizer, no? At nagsalita na po si Director General ng ating FDA at ang sabi po niya, nakipag-ugnayan sila doon sa counterpart nila sa Norway para pag-aralan kung anong contraindications ang dapat ibigay sa Pfizer, no? At nagsalita rin na ngayon po ang mga otoridad sa Norway na sinasabi nila baka hindi na po nila ibibigay ito sa mga napakatatanda at saka mga frail, no? Dahil ito po yung mga namatay. Thank you, Secretary. Susunod na question ay kay Melo Acuña. Melo Acuña, please. Yes, good afternoon, Mr. Secretary. My question is for you and for Secretary Galvez. I came across an article by the Washington Post which says that there is a black market for illegal coronavirus vaccines thriving in the Philippines. Ano po yung efforts natin para maiwasan kung may katotohanan man ang ganitong balita? Secretary Hari and Secretary Galvez, please. Melo, this was asked and answered yesterday. Ang sagot po natin kahapon, pareho pa rin ngayon. Iniimbestigahan na po yan. Okay. And efforts to prevent, would we have any specific approach para maiwasan ang pagpasok ng mga ganitong sistema? Secretary Galvez, please. Secretary Galvez, please. Sec Galvez. Ang ano po natin ay nakipag-coordinate po tayo sa mga ahensya na talagang dapat magkaroon tayo ng stricter control on these illegal drugs. Kaya po nakita po natin na nakipag-uusap po tayo sa kahapon, na-meet natin si Custom Commissioner. Magpupunta po ako sa kanya para at least makapagkaroon po kami ng tinatawag na dialogue so that we can increase yung ano po natin kasama po ang FDA. Yeah. Secretary Galvez, magkano po kaya mailaan nating salapi para sa pag-roll out ng mga bakuna, lalo na nagagamit tayo ng mga makabagong sistema para mapanatiling mabisa ito?
sigun sa temperaturang kailangan? Ano na po natin, di ba, nagkaroon na po tayo ng presentasyon na 82 billion pesos ang ano po natin. At ako po rin po yung sinabihan ni Secretary Desado na mayroon po siyang nakuha na savings na another 5 billion. So more or less po, ang ano po na yun, after we have acquired all the vaccine, more or less ang nakita natin sa mga logistics at saka mga cold chain, more or less ang ano po natin, kaya po natin yung 17 billion na meron po tayong nakalaan. Maraming salamat po, Secretary Galvez Melo at Secretary Harry. Thank you. Melo, maraming salamat. Pero para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ulitin ko po, bagamat merong 29 na namatay at ang hilala po nila ay dahil sa Pfizer, ang katotohanan naman po, ang Pfizer is 95% effective sa pag-prevent po ng pagkakasakit. Ang Moderna ay 94% effective, ang AstraZeneca ay 62 to 90% at ang Sinovac ay 50 to 91. Pero lahat po ng bakuna, ulitin ko po, sabi ni Dr. Salvania, yung AstraZeneca, Sinovac, Moderna, sila po ay nagpiprevent 100% ng severe na kaso ng COVID-19. Kaya nga po paulit-ulit natin sinasabi, basta aprobado po ng FDA, ligtas at epektibo. Yusek Rocky? So, Secretary, question for Secretary Vince Dizon for Michael Flores from Agence France. Is President Duterte encouraging the rich and hospitals to buy their own vaccines as long as they have permission from the FDA? How is this possible given the fact that only EUAs are given to vaccines at this stage and FDA has explicitly stated the vaccines approved under EUA are not for commercial use? Is the President now allowing the private sector to buy on their own but with FDA approval? Kagaya po ng nasabi ng Sinabi ating, daw po yan kagabi. kagaya po ng nasabi ni Secretary Galvez, ang ating vaccine czar, ang private sector nung nakaraang taon pa kasama na ng ating National Task Force at ng ating national government sa pagpaplano at pagbibigay ng mga bakuna para sa ating mga kababayan. Napakalaking tulong po ng private sector simula pa lang nung ating laban sa COVID-19 at dito sa bakuna ay kasama din natin sila. At inaprubahan ang participation ng private sector ng ating mahal na Pangulo nung late part of 2020. Ngayon, ang kanilang paraan na develop ng ating vaccine czar at ng ating DOH para bumili ng mga bakuna ay yung tinatawag nating agreement kung saan kasama ang private sector company, ang vaccine company, at ang national government. Represented by Secretary Galvez and Secretary Duque, our Secretary of Health. So yun na po ang ginawa at milyong-milyon na pong mga bakuna ang mga na nakapagpirmahan na po para sa milyong-milyong bakuna ang ating private sector with the national government and the pharmaceutical company AstraZeneca. Opo, Secretary Vince and Secretary Galvez, basahin ko lang po yung sinabi daw ni Presidente kagabi, I quote, "Ngayon kung kayo mga hospital, mga doktor o kung mayaman, gusto ninyo magbili ng inyo, go ahead, do not wait for us. If you have the money, buy it. But dumaan ka lang sa FDA, hindi dito kay Secretary Galvez, wag na sa kanya, doon kayo sa FDA and finally doon sa Secretary of Health. Yung pirma ng pinakamataas, importante yan ang totoo dyan. So make no mistake about it, Secretary Vince." Tama po yan, no? Tama po yan, no? Kailangan po lahat ng mga bakuna ay dumaan sa FDA, no? Dahil hindi ka pwedeng mag-administer ng bakuna na hindi nabibigyan ng emergency use authority ng FDA. President Duterte said the earliest that we can have the vaccines is about 2 months from now. Secretary Galvez is saying we might have the first batch by next month already. When are we really expecting the first batch of vaccines to arrive in the country? Ito po daw ang sinabi ni Secretary Galvez, ganito ang bakuna, the earliest that we have is about 2 months from now. Yung iba dyan, walang pera, wala pa sila. Secretary Vince Dizon. Mga report po natin sa ating presentation, ang pinaka-earliest rollout po natin is this coming February. Alam po natin yan na baka mamaya dumating din po yung ating COVAX vaccine
na pwede po yung Pfizer at darating din po yung ating isang vaccine from China, yung Sinovac. Opo, for Secretary Dizon. Yan na yan. Nasagot na po ata ni Secretary Galvez. Yusek Rocky. Okay. Okay, tawagin natin Thank you, si... Secretary. Thank you, Yusek. Tawagin natin si Trish Terada, please. Trish? Wala kang audio. Hello, sir. Can you hear me now? Yes. All right, there. Sir, good afternoon po. Sir, doon lang sa nabanggit po ng Pangulo kagabi doon sa opening niya, na yung parang he's challenging the senators kung nabibili siya ng Pfizer vaccines for them. Senators reacted right away. And most of them are asking where the president got the idea or information that they want the Pfizer vaccine. I think the president was reading from Paliwanag po reports. ni Senator Lacson, very briefly, sabi niya, the hearings. I think the president had with him reports, no, and he was reading them verbatim. And he singled out, I think, Senator Risa Ontiveros, no, among others. But I did not hear the president mention that Senator Lacson said that he preferred Pfizer. Wala namang ganun po kay Senator Lacson. But to his defense, sir, to the defense of the Senate in general, Senator Lacson was saying that the hearings are there to seek responses for future reference in legislative work, and they deny any political agenda hounding these hearings. No, so Senator Lacson also asked, "Isn't this how the legislative and executive work together as a team in fighting corruption?" Hindi lang po maisip talaga ng palasyo kung ano yung gagawin nilang batas para rito, no? Kung tutulpo sila sa CDA, baka gumawa sila ng batas sa pinagbabawal ng CDA. Pag nangyari po yun, wala na magbebenta sa atin ng gamot sa Pilipinas, no? So, gusto ko rin po marinig at ng taong bayan kung ano yung lalabas na batas sa resulta ng investigasyon nito. Dahil yan po yung dahilan, kaya ang tawag sa investigasyon na yan, in aid of legislation. Pero sa presidente po, yung pagpapatupad ng National Vaccination Program, yan po talaga ay trabaho ng ekutibo, no? Nakikipag-cooperate po ang executive at ang sabi nga ng presidente ay patuloy pa rin mag-a-attend ang ating mga kalihim dun sa mga pagdinig ng Senado, sagutin ang kanilang mga tanong, pero kung binabasto sila, mag-walk out, no? So, yun lang po ang ating tatanungin sa Senador matapos itong napakahabang mga hearing na to, anong batas pong isasampa nila. Sir, nakausap niyo po ba last night si Pangulo during the meeting if he'd be willing to take the first shot from Sinovac? Opo, and his answer was, no problem, I will take the vaccine as soon as it is available. Dahil siya nga daw po ay talagang kailangan niyang magkaroon ng bakuna. Pero ang sabi niya, hindi na kinakailangan ipakita ito sa publiko. He's taking the route of the British sovereign, no? Dahil naging decision po nila Queen at saka ni Queen Elizabeth at ang kanyang asawa na pribado yung pagtuturok sa kanila. So, dito lang po sa abrogation of the UPDND Accord, since Secretary Lorenzana was also present in the meeting last night, I was wondering if he was able to discuss this with the cabinet or the IATF officials and the president. Why has the government all of a sudden decided to do this after 31 years? May nakikita po bang threat sa UP students, and does the government see any urgent concern that needs to be averted right away with this move? It wasn't discussed, although I found out about it because I overheard Secretary Lorenzana telling his staff what to do about the release on this, no? Pero in today's newspapers, nandiyan naman po yung dahilan na sinabi ni Secretary Lorenzana, marami pong mga komunista, NPA, CPP na nagre-recruit sa UP, no? Pero gaya ng sinabi ko po, no, talaga naman pong alter ego si Secretary Lorenzana, suportado po yan ng ating presidente. As to yung side ng UP, tanungin na lang po natin ang UP President Danilo Concepcion. Thank you, Spokes. Just a few questions for Secretary Galvez and Secretary Dizon. Yes, sir. Yes, ma'am. Go ahead, please. Hi, Secretary Galvez. Sir, can you hear me? Hello, sir? Go ahead, To please. Secretary Galvez or to Sec Dizon po. Sir, with the President's directive last night to proceed with a roadmap or yung sa procurement plan po, no, will you still be participating in the investigations in Congress, particularly po doon sa, or magpa-push through pa po ba yung hinihingi ninyong executive session to discuss the prices of the vaccines?
Sec Galvez po or Sec Dizon? Sec Galvez, ano pong desisyon nyo sa darating na hearing sa Biyernes? Ang inano ko po ay baka magpulong po kami ng gusto ko po sana magkaroon ng pagpupulong muna para at least malaman po natin at ano po namin, ang request ko po, nag-test po ako kay Senator Papi Lacson na pwede po muna po mag-report para at least kung ano po magkaroon po kami ng tinatawag na leveling of information at magkaroon po kami ng tinatawag na harmonization ng kung ano yung mga informations na nakikita natin nakita na magkaiba sa mga impormasyon na kukuha nila at saka sa atin. Ang ano po namin ay talaga magkaroon po ng tinatawag na conciliation at magkaroon po ng tinatawag na pagbuo ng magandang tinatawag nating relasyon sa ating mga taga-Senado. Dahil kasi nakita po natin na sa pandemic po na ito, kailangan po natin ang kooperasyon po ng Senado at saka ng Ekutibo para magkaroon po tayo ng tinatawag na whole of nation, whole of government approach. So I'm willing to reconcile with the Senate in case kung ano yung gusto nilang paggawa po sa akin. Pero ang lang kukulang po sa kanila na sana wag nila pong i-violate ang National Disclosure Agreement. And we can have yung tinatawag nating executive session. Matingnan po natin kung ano po gagawin po natin. Sir, Oo, last, Trish. na-approve po yung clinical trials ng Sinovac. How will this affect the rollout on February 20? Or is there any effect? Trish. Clinical trials po ng Sinovac na approve na po ng FDA, how will this affect the rollout on February 20? Meron po tayong mga clinical trial na gagawin. Hindi pa po natin alam yung development ng program ng WHO. But definitely, ang ano po natin kung magkaroon po ng aproban po yung ng FDA, yung clinical trial ng other vaccines dito po sa Pilipinas, kasama po ang Sinovac, ay pwede po nating ipagpatuloy po. Well, Salamat po, Trish, Secretary. if I could add, Trish, no? Wala pong epekto yan doon sa paggamit natin ng Sinovac kasi kung magagamit po yan, kinakailangan ma-issuehan muna ng emergency use authorization. But the clinical trial will be still useful for purposes of the general use authorization ng Sinovac. Thank you, Secretary. Salamat Thank po. you, Trish. Yusek Raki, please. Secretary, question from John Punsala ng ABS-CBN online. Nasa 400 pesos ang kada kilo ng baboy, 380 ang baka, 180 ang ampalaya. Kung minimum wage earner ka na kumikita ng 540 kada araw, mabigat sa bulsa kung bibilhin ang mga ito at iba pang pangunahing pangangailangan. Ano po ang ginagawa ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng mga bilihin at gaano kabilis ito mararamdaman ng mga consumer? Sa lalong mabilis na panahon, nag-aangkat po ang ating Department of Agriculture ng baboy galing po sa Visayas at Mindanao at iba pang mga ASF-free areas ng Luzon. Nagbibenta po sila ng baboy sa mga kadiwa in partnership with hog raisers, federations, gaya ng ProPork. Nag-i-import po sila ng baboy ngayon sa mga bansa na ASF-free at tinataasan po yung volume ng pork imports under the MAV o Minimum Access Volume. Sa medium term po, pinapatupad po nila yung bantay ASF sa barangay o yung babay at ito po ay nagnanais na ma-prevent at makontrol ang ASF in partnership with the LGUs, private sector veterinary groups, hog raisers and tracers, yung massive repopulation in ASF-free areas or green zones, yung quick, speedy indemnification dun sa mga may-ari ng baboy na napatay. Now, meron din provision para sa 30,000 zero interest, no collateral, 10-year to pay livelihood loans to displaced backyard and hog farmers. Para naman po sa gulay at sa mga prutes, ang immediate steps po, yung enforcement ng SRP, Suggested Retail Price, intensify po natin ang vegetable and fruit production, expand kadiwa in ani at kita, tapos magpapadala po yung mga rehiyon na mas maraming gulay at prutas sa Metro Manila, sa NCR. Expand po natin yung ating urban agriculture, yung gulayan sa paralan at barangay. Nagdi-distribute po na mas maraming mga seeds at planting materials. No? Sa medium term po, magpapatayo po ng mga processing facilities at magbibigay po ng suporta sa mga transport vans, warehouses, cold storage. Sa isda naman po, mag-expand tayo ng aquaculture, lalo na sa tilapia at sa bangus. Magre-regulate po tayo ng import at magkakaroon po tayo ng joint fishing of commercial and municipal fisher folks. I hope that answers your question, Jam. Okay, second question po niya,
UP is asking the government to reconsider its junking of the pact preventing the entry of troops into the university's campuses. How likely is the government will heed this call? Well, papakinggan naman po yan, pero kinakailangan magsalita pa po ng mas malinaw si President Danilo Concepcion nang malaman ang kanyang paninindigan at kung ano yung mga dahilan kung bakit dapat ma-reconsider yan. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. Joseph Morong, please. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, let's stay on the subject of UP. Ano ba yung gustong gawin ng AFP sa loob ng university, sir? Well, tanong na lang po yan kay Secretary Lorenzana, no? I think he spoke on it, and I think the Defense Press Corps should address that question to Secretary Lorenzana. Yes, sir. You're a lawyer, you're a UP professor. That makes it difficult for you to answer probably the question. But in terms of consequence, for example, if the abrogation is finalized, that happens, can the AFP go into the university and arrest people in rallies? Hindi po, no? Kasi ang AFP malinaw po ang kanyang mandato, no? It is for defense purposes. Yung drugs po, that's a police matter. Okay. Can they do surveillance work inside the university? They can do surveillance in the whole Philippines, no? Ang hindi po pwede is to intrude into protected rights. That such as? Yun na po. Kung ano po yung karapatan, no? Surveillance, hindi naman po pinagbabawal yan, no? Pero yung mga kidnapping, yung mga ganyan, yan po mga pinagbabawal. O yung wiretapping na walang court order, yan po yung mga pwedeng ipagbawal. Sir, ikaw, sa UP alumni, you've said na defer tayo sa statements ng UP President, but does it not make you comfortable kasi you're a professor once? As I said, no, 10 years as a student, 15 years as a professor, 25 years. Ang problema ko po, hindi ko naranasan na nasa loob ng UP ang sundalo at pulis. So hindi ko po alam kung ano yung magiging resulta niyan. Pero sa aking karanasan po sa pag-aaral naman abroad, na total of 4 years sa dalawang lugar, ang pulis naman po talaga ay kabahagi ng pamantasan. At sabi ko nga po, sa Europa, wala silang campus. Dahil ang kanilang campus ay ang buong siyudad. Dahil ang konsepto sa Europa, ang mga paaralan, mga pamantasan ay kabahagi po ng lipunan. At nandun din po ang mga pulis. Sir, do you think yung event that precipitated the 1989 Accord, do you think that will happen? That can happen again? In 1989, the 1989 Accord, I was a third-year law student. Hindi ko na talaga maalala kung ano yung Continente, I think. kung ano yung event na yon, no? But I was A student leader was abducted and was forced allegedly to own up to a killing of I think a soldier. Do you think that can happen? well, alam niyo po, meron naman tayong batas ngayon ng mga bago na nagpaparusa sa mga ganyang bagay. Yung pagdudukot po pwedeng maging kidnapping yan, pwedeng maging desperasido, no? Kung hindi ma-recover yung katawan ng tao, no? Bago po yung batas ng desperasido na yan. At syempre po, meron na rin tayong IHL law, no, na nagpapataw ng parusa sa mga sundalo kung sila po ilalabag sa international humanitarian law. Yun po yung mga pagbabago since 1989 and today. Sir, yung po sa DOH, yung sa 500,000 doses ng vaccine from China, when is it due? There is no other details released by either Chinese or Philippine authorities, but what is clear is they promised 500,000 free and that we have ordered 25 million from Sinovac. So hindi ko lang po alam if that will definitely be applied to our order or it can be applied to future orders. Let's wait for further details po. Sir, kasi sa FDA said that the DOH can receive it and use it at their discretion without the approval of the FDA. Are we going to use the 500,000 donation without the FDA approval? I do not think the FDA actually said that because the law is clear, no? Kung meron kang special use authorization, pwede yung tingi, but 500,000 is not tingi. That's intended for 250,000 people, no? So that definitely requires an EUA or a general use authorization. So we will ask the FDA to I believe so issue because an authorization. That's what the rules provide. Okay, sir, can I go to Secretary Galvez, please? Okay, Secretary Galvez, please. Hi, sir. Yes. Welcome to your nth briefing and hearing. Sir,
With regard to Sinovac and Sinopharm, have we signed the deal with them? Wala po kami sa Sinopharm. Sa Sinovac, meron po tayong term sheet na nasa Sino. Term sheet only, not supply agreement. Yes. So ibig sabihin, sir, hindi pa talaga pwedeng ma-break yung CDA because the government is saying, at what point are we going to disclose the prices of the Sinovac vaccine, sir? Nandun po sa kontrata natin na during the negotiation and also after the signing and also at the time na ongoing pa yung programa. Meron itong tinatawag na it will become a public domain if the both parties agree to disclose it. And government level, when do you want to disclose this? Because you want to be transparent, right? Yes. Ang sinabi na namin na spokes na nakita natin na very transparent naman yung ating negosasyon. Kaya lang meron tayong tatawag na limitation considering that the CDA really conducts so tinatawag natin na yung pinag-limit ng ano natin so that the different negotiating terms will not be unnecessarily disclosed to the public. So ang ano po natin yan is once the program is completed. And just in case na talagang nagkaroon na tinatawag na arrangement between two parties na i-disclose it. Similar to what happened sa AstraZeneca when we signed it, na-disclose na natin yung volumes and also the prices. Sir, program of vaccination, you mean at the end of all, after using all of these Sinovac vaccines, dun pa lang, sir, natin i-disclose yung price? No, maybe after the signing or maybe at the time that we feel that it is necessary to be disclosed. Okay, sir. Sir, just one last question. February 20 is coming up. Can you share with us the step-by-step process that we're going to do with Sinovac when we deploy it? You said February 20, that's the delivery date, no? Can you just walk us through the plan? Ang ano natin, kasama yung tinatawag nating parallel and natin pathway sa regulation. So nung nagkaroon tayo ng signing ng term sheet, we advise Sinovac to process yung kanilang tinatawag ng EUA. At the same time, we are processing yung payments with ADB and also with AIB and other banks that we will be having the loan. So after that, magkakaroon tayo tinatawag na supply agreement. The supply agreement tells the nitty-gritty on when the purchase will be arriving and yung time and motion from the airport where it will go, and then afterwards it will be inspected for more or less 3 to 5 days for its authenticity and also for the delivery of the product. And then afterwards we will connect with the different LGUs that will be receiving this vaccine. So more or less, siguro after arrival, it will take 5 to 10 days to process and prepare for the inoculation. So February 20, then sir, ang arrival. Sir, just naalala lang ako. You said $700 million yung savings po natin. And if we have that savings, can you share with us the total amount that we're going to spend for the vaccines? Because naka-compute na po kayo ng savings sa $700 million. Yes, ang ano po natin, nakita po natin yung ating budget from our multilateral loans and also bilateral sa mga bangko is 72.5 billion. Nung ginawa po namin yung pitong aming ninegotiate, we look at the tawag nating market price and also yung negotiated price. And then when we negotiated, nagkaroon kami ng tinatawag na halfway agreements at nakita namin na napakalaki ng na save natin sa ibang mga ibang various vaccine. Nung kinumpute ko po yun, nakita natin na more or less $700 million ang ating na-save. That's why makikita natin it only also see na yung 17 million na doses natin na target for 35 million. Kung makita mo, Joseph, di ba yung ating priority target is only 30,000. Kasi yun ang nakasulat na talagang kaya lang namin for 2021. Kaya nag-target kami medyo nag-allow kami ng konti na maging 35, so naging 70 million doses. But apparently when we already negotiating, nakita namin na tumaas yung
doses that we can allocate with the available money that we had. So from 70 million, naging 148 million doses. Sir, if the savings is $700 million, how much is the total cost that we're going to spend for all the 7 portfolio of vaccines? Ang talagang yung cost na natin is 82 billion, including yung tinatawag natin mga incidental expenses. Okay. Kasama ang freight, kasama yung storage, kasama yung needles at saka yung tinatawag nating mga syringes. And there are also agreements like for example, yung Sinovac, mayroon pong end-to-end po yun, may kasamang syringes na po yun. Okay, maraming Sige, sir. salamat, Thank you for your time, Joseph. Secretary Roque. Thank you for your time. Thank you, Joseph. Thank you, Secretary Galvez. Let's now go to Yusek Roque again. Yes, Secretary, from JP Soriano ng GMA7 for Secretary Vince Dizon. There are reports daw po abroad na nasira ang mga na-acquired na COVID-19 vaccines because there were changes in the required temperatures. Secretary, can you share daw to the public ano po ang ginagawa at gagawin ng gobyerno na hindi masira o masayang ang mga bakunang darating, lalo pagdating sa transportation ng mga ito mula sa arrival hanggang sa pagdadala sa mga cold storage facilities? Maraming salamat, JP. Hindi tayo aware dun sa balitang yon, no, galing sa abroad. Pero closely coordinated tayo sa iba't ibang sa mga vaccine companies as to kung ano ang kinakailangan para i-preserve natin ang mga vaccines once na dumating sila dito sa Pilipinas. At closely coordinated din si Secretary Galvez at ang vaccine cluster natin sa iba't ibang mga kumpanya sa pribadong sektor na marunong nang mag-handle nitong mga ganitong klaseng sensitibong gamot. Kagaya nung nasabi kanina, halos mahigit 30 na ang kinakausap ng pamahalaan ng mga iba't ibang mga pribadong kumpanya na handa na tanggapin ang mga bakunang ito at mayroong pharma-grade capacity to store at nakikipag-coordinate din tayo sa mga iba't ibang pharma companies tulad ng Unilab, ng Zuilig para sa tamang pag-transport at pag-handle nitong mga bakunang ito. Kaya sama-sama lang at tulong-tulong lang Yusek Roque, JP. Okay. Question for Secretary Galvez from Samed Denilla ng Business Mirror. Meron na po kayang na-finalize na supply agreement ang government for the purchase of COVID-19 vaccines? If yes, for what vaccines na po kaya merong supply agreements at pwede na po kaya ma-release sa public ang copies nito? Yung lahat po ng kontrata, hindi po pwedeng i-release po yan, kasama po sa CDA yan. At sa ngayon po, ongoing po yung ating mga supply agreements. At yung supply agreements po kasi nahandog po yung tinatawag natin yung financial terms at saka yung delivery. So yun po, matatapos po siguro yan. Ang inano po namin ay matapos po namin this coming January. Idadagdag ko lang po yung kay Vince Dizon. Alam niyo po, excited na po yung ating mga LGU. Alam po natin na yung tinatawag natin na very sensitive na mga bakuna, yung Pfizer at saka Moderna. At kanina nga po, nagkaroon po kami ng tinatawag na meeting even with Sir Enrique Rason na isa rin sa cold storage na talagang yung mga private sector at saka yung ating LGU nagpe-prepare na kung how they will preserve yung mga bakuna. Alam po nila na talaga yung mga bakunang ito napakasensitibo at nakikipag-coordinate na po kami sa mga supplier. At ang maganda po katulad po ng Pfizer, ang ganda na pong supply agreement niya na ibibigay niya po yung bakuna doon sa vaccination center. Meaning, pati yung syringes na special syringes na gagamitin niya para yung 5 dose ay maging 6 na dose ay bibigay rin po ng ating mga supply agreement natin dito sa mga sensitibo na mga vaccines. Okay. Opo. Alam mo, Second question. Yusek, sandali to clarify all this, no? Hindi po natin sinasabi sa gobyernong ito na ang desisyon whether not to release it is a matter of executive decision. Hindi po. Ang karapatan ng taong bayan para sa ganitong mga kaalaman ay nasa saligang batas at sinabi po ng Korte Suprema sa Chavez versus PCGG, kailangan talaga malaman ng taong bayan yung mga bagay-bagay gaya ng presyo at quantity. Pero meron din po tayong tinatawag na executive privilege, no? Na habang ongoing ang negosasyon, hindi pa dapat ilabas yan dahil makakaapekto po yan. At lahat po ng ating mga binibili ay government to government, which means it is akin to diplomatic negotiations, no? At kasama po yan sa executive privilege.
So lilinawin ko lang po, habang nagne-negotiate pa, bagamat ang term sheet agreement ay isang binding obligation already, hindi pa po yung final na agreement. Ang final na agreement ay supply agreement. Habang nasa negotiation pa, hindi pa po talaga dapat ilabas yan. At yan po ay sakop na ng desisyon ng Korte Suprema sa Chavez versus PCGG. That's for the knowledge and information of everyone. Wala pong tinatago. Bakit? Dahil ang salig ang batas, sinugurado po, hindi matatago ang mga bagay-bagay na yan, pero dapat ilalabas po sa tamang panahon. Second question po, para pa rin po kay Secretary Galvez, ano po kaya ang magiging audit mechanism after mapirmahan po na po ang supply agreements to verify na wala pang irregularities sa pag-purchase po ng vaccines? Sinabi ko po sa inyo na napakaraming level ng stricter kataw na accounting dahil nakita po natin na yung kontrata na pipirmahan ko po at saka ni DOH, dadaan po yan kay Secretary Dominguez. Kilala niyo po si Secretary Dominguez, grabe ang pag-scrutiny niya sa mga tinatawag nating mga onerous na mga contracts. Nakita natin na talagang yung kanyang team doon sa DOF ay napakatibay at napakatigas. Dito po sa ano po natin, then papasok po yan sa sa stringent regulation ng tinatawag nating Asian Development Bank at saka World Bank. Yun lang po, sa counting lang po ng dalawang bangko po na yun, napakahirap po tayong makalusot. So ibig sabihin, yung credibility at saka yung tinatawag nating transparency at saka yung anti-corruption policy po ng ADB napakatibay at saka ng World Bank. World ano po yan, tinatawag nating yung kanya pong standard, napakataas. Opo. For Secretary Roque from San Medinilla, may desisyon na po kaya si President Duterte regarding telcos after getting the reports and recommendation of NTC? Sa ngayon po, wala pong nasasabi pa sa akin ng ating presidente. Pero I acknowledge po na nangako ako na dapat himay-himay natin yan. Sa Thursday po talaga natin gagawin yan. Pero ngayon po talaga usaping vaccine, para naman tayong detached from reality kung ibang ating pag-uusapan. Thursday po, didetalihin ko yan and I will follow up kung ano po ang desisyon ng ating presidente. Thank you, Yusek. Secretary. Yusek, then we have Pierre Renada, please. Hello, sir. Yes, go ahead. Yes, sir. Good afternoon. Just I have questions for you and for Secretary Galvez. First, for you, sir. Very quickly lang, sir. When you mentioned that the president would prefer a private vaccination, sir, can I just clarify? You mean na wala lang cameras, hindi lang siya live, but the palace will inform the public immediately before or after the president gets vaccinated? Tama po yun. Anunsyo po natin kung siya ay nagpabakuna na. Okay. And then, sir, dun po sa UP Accord, sir, si UP President Danilo Concepcion already responded or had his insights about what happened. And he was saying that the move by DND is unnecessary and unwarranted and that it sows confusion and mistrust. I just want to focus on the unnecessary. Sir, because could you cite an instance when the UP Accord prevented the law from being enforced? Is there a reason for abrogating or terminating the accord because UP, for example, blocked policemen or law enforcers from arresting someone? I don't think I'm in a position to answer. You should ask both Danilo Concepcion and Secretary Lorenzana, because I'm not party to the agreement. Accord po yan, kontrata sa panig ng UP at ng Defense Department, ang dumagda, ang UP President at ang Secretary ng DND. So lahat po ng katanungan tungkol dyan, pakitanong po sa kanila. But you just said, sir, earlier that the president supports the move. So, I mean, Malacanang should also be able to explain why the accord needs to be terminated at this point. All I'm saying is we support the agreement, but for details such as this, I defer to Secretary Lorenzana. Sir, is there a way for the DND to work with the accord given that it provides naman a mechanism for law enforcement to still happen? Because the accord naman says pwedeng makapasok yung law enforcers basta ma-notify yung UP. I mean, this isn't a very onerous provision. Can't Malacanang recommend, for example, to the DND to consider this provision and still push through with the accord given naman na may ganung provision? Possibly, but this has to be discussed between President Concepcion and Secretary Lorenzana. And lastly, sir, for you, can we expect to see soldiers present during every UP rally? Is this something we will see from now on because of this? I don't think policemen were barred from the area of the UP because even recently, even during the time of pandemic,
I saw policemen in the vicinity of the campus. So that proves the point nga, sir, na wala namang reason for the court to get in the way of law enforcement, right? I'm not debating with you. I'm just saying ask the right people for the responses. Sir, can I go now to Secretary Galvez? Please do. Yes, Sir Secretary, could you walk us through lang po yung process that a Filipino citizen will go through to get a vaccine, like from the way they are notified that the vaccine for them is ready to the day of their vaccination, and then after, anong mangyayari when they get the jab, do they get the document? Can you just walk us through what people can expect to experience on the level of individuals on their vaccination basis? Sa ating pong directive, meron po tayong tinatawag na master list ng prioritization. So from that point, alam po natin na kung tayo nasa LGU, alam po natin na mauuna po yung healthcare workers. So pagka po may dumating na bakuna, ang mauna pong babakunahan ay yung lahat po na nasa ospital at saka yung tinatawag natin mga city at saka municipal health workers. At the same time, susunod po doon yung mga tinatawag nating mga vulnerable people at saka po yung tinatawag nating frontliners. So from there, alam na natin po na from the time na in-announce na po na ang bakuna ay nandito na po sa warehouse at ito po ay, for example, pupunta po sa mayor ng Manila, magkakaroon po kami ng more or less mga tinatawag nating 1 or 2 days coordination at the same time na while we are inspecting yung tinatawag nating technical ng vaccine. While we are doing that, magkakaroon tayo ng parang dry run and rehearsal na kung sino-sino yung tinatawag natin na magiging priority for vaccination. And from there, pagka ready na yung isang municipality or city or mayor sa Manila, doon po natin magkakaroon po tayo ng time and motion na i-assimilate po muna natin. At saka pati po yung magbabakuna at saka yung babakunahan para mag-dry run po tayo. So ganun po ang gagawin po natin. And from there, pagka once na nakita natin na yung, for example, yung Pfizer, dapat sa Pfizer, kailangan pagka lumabas po kasi yan sa warehouse, kailangan po gamitin po lahat. So for example, kung meron kayong mahigit na 200 na Pfizer na ilalabas, kailangan yung babakunahan nyo na nakapila ay mahigit na 300. Para at least kung merong magkaroon ng tinatawag na walang nag-no-show, maibabakuna po natin lahat yung ating mga vaccine. So ganun po ang gagawin po natin para hindi po masayang yung tinatawag nating yung pag-alis doon sa storage at pagdating po doon sa vaccination center ay hindi po tinatawag natin talagang calculated natin yung tinatawag na amount na gagamitin po natin. Sa ngayon nga po, this coming Friday, magkakaroon po ang dry run ang Quezon City. Alam po rin po, ngayon po ang Manila nagkakaroon din po ng dry run. So, sir, paano po man-notify yung isang tao if, for example, ready na yung vaccine niya? Yung notification niya ba 5 days before the actual vaccination, his actual vaccination? Yes. And paano yun? May email po ba? Meron tayong tinatawag na manual at saka tinatawag tayong pero karamihan dito sa Metro Manila at saka sa mga ibang merong matataas na internet connection, ginagawa po nila QR code at the same time meron po silang tinatawag na information mechanism o tinatawag natin yung war room na yung dissemination drive nila naabot hanggang barangay. So for example, kung darating po, kunyari for example, February 20, dadating po ang bakuna, alam po natin na merong 5 days na allocation para magkaroon po so 25. So gawin natin 25 ang magiging ng bakuna. February 10 pa lang po nagre-rehearsal na po yung nahandog po sa ibig sabihin binibigyan po ng notification ng barangay at saka ng municipality at saka city na yung mga babakuna, yung mga priority, ito yon. So magkakaroon po ng tinatawag nating widest dissemination within the ample time before the arrival of the vaccine. Okay. Thank you And very lastly, much, sir, Pia. ano po yung ID na kailangan i-present ng isang citizen to make sure that he can get the vaccine when they arrive at the vaccination site? Meron pong pinapalabas ang mga different po natin at ginagawa na rin po ng DICT yung tinatawag na QR coding at saka yung ID system. And also, ang NEDA talagang tumutulong din po sa PhilSys para maihabol po yung ID system po natin. Okay. Thank you, Pia. Back to you, Sir Cracky, please.
Opo. Yung tanong po ni Selerina Monte, yung ilang bahagi po ay nasagot na rin ni Secretary Galvez, pero gusto lang po niya mag-follow up din na kaugnay pa rin po noong statement ni President Duterte, yung allowing hospital to buy their own. Does that mean hospitals will be allowed the commercial use of the vaccines? Baka lang daw po may dagdag si Secretary Galvez. Nakita po natin, sinabi po ng ating FDA, DG Eric Domingo, na dahil ang ating ano pa lang po approval is emergency use authorization, hindi po pwedeng maging commercial po ang vaccine. Kung ang ospital ay talagang bibili po, ay talagang dadaan po muna siya sa sa tripartite agreement, or kung just in case na doon po sa LGU po siya magpapaalam. Ang nakita po natin sa akin, ang akin lang pong paalala na yung talagang vaccine ay hindi po talaga pwedeng commercialize. Kailangan po talaga ito po ay pangalagaan ng gobyerno. Opo. Tanong naman po mula kay Aisra Romero para po kay Secretary Roque. Was the President referring daw po to ABS-CBN when he talked about the need to pay the right taxes to secure a franchise? It was not mentioned in the public address, but he may have stated something more specific given that the speech was edited. Para po maiwasan ng interpretations at speculations. Wala pong edited. Wala Go ahead, pong Secretary. edit doon sa portion na yon. Wala pong ibang sinabing presidente. And you know the rule, spokes cannot add, cannot deduct from what the president said. Lahat po yan ay addressed sa mga nag-a-apply ng prangkisa. And insofar as ABS-CBN is one of them, I guess it is a safe conclusion. It is also applicable to ABS-CBN, but it applies to all those who want a franchise. Second question po niya, is the President now setting conditions for the approval of ABS-CBN franchise? What taxes should the owners pay? As I said, it is definitely applicable to ABS-CBN, was not referring specifically, so I cannot answer that question. From Kit Atienza, Business World, question for Secretary Dizon. What's the level of the government's negotiation with cold storage operators? Yes, very advanced na po ang negotiations ni Secretary Galvez at yung task group on cold chain and logistics. Kaya nga po simula bukas ay mag-i-inspect na po si Secretary Galvez, si Secretary Duque, at iba pong mga members ng National Task Force sa mga iba't ibang cold chain facilities. Opo. Ang second question po niya, will the national government financially assist LGUs that cannot procure their own cold storage facilities? Simula po nung laban natin sa COVID-19, whole of nation approach po ang tinutulak ng ating Pangulo. At syempre po yung mga LGU na mas kakaunti ang resources ay tutulungan po. Kagaya na rin ang ginawa po natin nung nakaraang taon na tulong-tulong po tayong lahat para labanan ng COVID-19. Opo. For Secretary Roque, is the scrapping of the UP-DND Accord final? Will the government consider holding a dialogue with UP to consider their concerns on suppressing academic freedom, stifling dissent? Well, ang sabi po ni President Concepcion, he's moving for reconsideration, so dapat po mag-usap si President Concepcion at saka si Secretary Lorenzana. Opo, ang question galing po yan kay Kyle Atienza. Ang susunod pong tanong from Jenaline Kabiling. I'm sorry, yung pala yung tanong kanina ni Jenaline Kabiling, Secretary. From Jam Punsala ng ABS-CBN, just in case lang po, can we please get more details on the 20 million vaccine doses for Moderna? Did we get any discount for this, like in the case of vaccines from China? And when do we expect them to arrive for Secretary Galvez po? Kanina po, nagkaroon po tayo ng negotiation at yun nga po, ang inano po natin na dapat po magkaroon po ng early delivery. Dahil po ang initial negotiation po natin, dahil ang Moderna po ang isa sa pinaka-most sought na vaccine. Ang ano po niya ay sa September po. Pero kami po ay humingi po ng tulong na kung pwede po ma-advance po 'yon kasi kailangan po natin ng tinatawag na vaccine. So yung po natin, ang pangako niya po, magbibigay po ng ilang
mga vaccine sa May po. So napa-advance ng sa later ng second quarter. At yung pong ano po nito, ito po ay libre po ito. Nagtulong po ang national government at saka po yung private sector at saka yung LGU na parang nagkaroon po ito ng tripartite agreement din. Kasi nakita po natin na yung vaccine po nito, ito po isa sa pinakamataas ang presyo at kailangan paghatian po ng private sector at saka ng business para po makuha po natin yung 20 million. Okay, thank you Secretary Galvez, Secretary Roque, Secretary Dizon, salamat po. Maraming salamat sa inyo dahil wala na po tayong katanungan. Nagpapasalamat po kami kay Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez, kay Testing SAR and Deputy Chief Implementer NTF Secretary Vince Dizon. Maraming salamat, Yusek Rocky. Maraming salamat as usual sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito pong Spokes Harry Roque nagsasabi, pangako po ni Presidente, darating ang bakuna. Magkakaroon din ng katapusan itong pandemyang ito. Walang iwanan, walang maiiwan. Magandang hapon po sa inyong lahat.